Sa balitang abroad, kahit epektibo na ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Iran at US, naglatag pa rin ng mga kasunduan ang parehong panig para tuluyang makamit ang mga pag-atake sa Middle East. Pero tila nalabag raw ito kaagad kasunod ng ginawang pag-atake sa Lebanon kung saan halos umabot sa 200 katao ang nasawi. Narito si Son Santiago para sa balita. Nitong Martes, oras sa Amerika, nakahinga ng maluwag ang mundo matapos ang anunsyo ng 2 linggong ceasefire sa Middle East. Kinupirma ito mismo ng Amerika at Iran kasunod ng pakiusap sa kanila ng bansang tagapamagitan ng Pakistan. Batay sa naging dialogo, saklaw umano ng tigil putukan ng buong rehiyon kabilang ang Lebanon na isa rin sa mga sentro ng tensyon mula nang sumiklab ang sigalot noong Pebrero sa kamay ng Israel. Ngunit nung araw din mismo na magandang anunsyo, ipinabatid din ng Israel na bagamat pabor sila sa 2 linggong ceasefire, hindi kasama rito ang bansang Lebanon. Ang kanilang pahayag saksi mismo sa ginawa nilang pag-atake nitong Martes din. Ayon sa mga ulat, pinaigting pa ng Israel ang kanilang military operation sa Lebanon laban sa grupong Hezbollah, kung saan target ang ilang bahagi ng Beirut, kabilang ang residential at commercial areas doon. Nagresulta naman ito sa mahigit 180 nasawi. Hindi ito ikinatuwa ng Iran na iginiit na ang naturang pag-atake ay paglabag sa kasunduan. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf sa kanyang ex, taliwas ito sa 10-point proposal na kanilang inihahatid kay United States President Donald Trump, partikular na ang pagtigil ng pag-atake sa Lebanon. Inilarawan niya tuloy ang ceasefire at negosasyon bilang unreasonable o hindi makatwiran dahil sa paglabag na ito, lalo na ng Amerika. Bukod kasi sa pagtanggi ng Israel ng ceasefire sa Lebanon, humabol din ang bansang Amerika. Ayon sa US Press Secretary ni Trump, hindi kasama sa kasunduan ang Lebanon. Israeli strikes on Lebanon today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire. Samantala, muling pinaalala ni Iranian Foreign Affairs Minister Syed Abbas Araghchi ang term na nasabing tigil putukan na ipinost mismo ng Pakistan. Ayon sa kanyang post sa X, malinaw na nakasaad na kabilang ang Lebanon sa tigil putukan kasabay ng kanyang pagkondena. Binalaan din niya na kung magpapatuloy ang mga ito, maaaring magpatuloy rin ang digmaan. Samantala, lumabas din ang ulat mula sa Iranian media na muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ang mga pag-atake sa Lebanon. Inilarawan naman ito ng Washington na hindi katanggap-tanggap. Those reports before I came to the podium, that is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. Sa kanyang Truth Social post naman, nagparinig si Trump na nanatiling handa ang puwersa ng Amerika hanggat walang real agreement, kabilang ang kasunduan na tuluyang buksan ang Strait of Hormuz. Nakarating na rin kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif ang mga nasabing paglabag sa ceasefire at hinikayat ang mga panig na bigyang respeto ito upang maiwasan ang muling paglala ng sigalot. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.